Samantala, punong-puno nga po ng mga aktibidad ang ikalawang araw ng official visit sa Canada ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At sa katunayan, inanunsyo po ng Pangulong pag-angat sa strategic partnership ng bilateral relations ng Canada at Pilipinas. Ang iba pang kaganapan mula roon, alamin po natin mula kay Kenneth Pasyente live mula sa Canada. Kenneth, anong update? Yes, Dayan, umarangkada na nga yung ikalawang araw ng official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Vancouver, Canada. Kanina, Dayan, mag-aalas 12 ng tanghali, oras dito sa Vancouver nang dumating ang Pangulo at First Lady Liza Marcos sa Vancouver Convention Center para sa pagsisimula ng official engagement ng Presidente. Mainit na sinalubong ang Pangulo at unang ginang ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Sinundan niya ng tete-a-tete at bilateral meeting ng dalawang leader na nagresulta sa pagkakapirma ng 4 na kasunduan. Kabilang na riyan ang Memorandum of Understanding for Cultural Cooperation para sa taong 2026 hanggang 2031, Memorandum of Understanding on Tourism Cooperation at Joint Declaration of Intent on Labor and Migration Cooperation. These agreements will help us harness the strong people-to-people ties between our two countries as we jointly build capacities and create a mutually beneficial talent pipeline for the future. Inanunsyo rin ng Pangulo ang pag-angat ng bilateral relations ng Canada at Pilipinas sa strategic partnership. Kaya inatasan na niya ang foreign ministers ng dalawang bansa para balangkasin ang plan of action patungkol dito. We recognize that robust defense and security cooperation underpins the strong momentum of our relations. Recent milestones in this pillar underscore the shared commitment of our countries in ensuring that our peoples continue to live in peaceful and secure regions. We translate these aspirations into tangible and operational commitments. Binigyang diin pa ng Presidente na mas malawak na ugnayang pangkomersyo ang pagsasapinal ngayong taon ng Free Trade Agreement sa Canada. Samantala, natanong naman din ang Pangulo hinggil sa pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status at kumpiyansa siya na mas positibo ang magiging epekto nito sa bansa. That changes the rules a little bit for us because we have to become less dependent on just straight out the foreign grants, for example. I do not worry. We were discussing this earlier today, and I don't think that it will lead to an increase in interest rates for loans, for example. But we do believe the effect will be on the grants that are given. But nonetheless, that means in a way that can be interpreted as the World Bank saying you no longer need that. And we will replace that with investment. And that, I think, is a very, very important development for the Philippines and its economy. Dahil matapos nga yung mga engagement ni Pangulong Marcos Jr. kaninang umaga dito sa Vancouver, ay bumisita siya sa isang sikat na fast food chain dito sa Vancouver at nakihalubilo siya doon sa mga diner pati doon sa mga crew. Matapos niyan, Dayan, ay ngayong hapon ay magkakaroon ng mga pribadong meeting at aktibidad si Pangulong Marcos Jr. At bukas naman ay magkakaroon siya ng meeting sa mga business leaders dito sa Vancouver. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente, live mula sa Vancouver, Canada.